platong hilaw na bigas. Kinahig-kahig ng babaeng ito gamit ang kutsara. Pero hindi pa man niya ito na isasaing, bigla niya na lang ito kinain. Tila takam na takam pa siya sa malutong-lutong na bigas. Isang sakong bigas kakainin natin. Sa isa naman niyang vlog, pilit niyang binuksan ang isang sakong bigas at kanya ring inupakan. Nariyang inipon niya sa kanyang palad ang mga nalaglag na butil mula sa sako. At saka diretsong isinubo. At hindi lang white rice ang paborito niyang papakin. Pati na brown rice at basmati. Pinaghahalo-halo niya rin ang iba't ibang klase ng bigas. Pero bakit ang hilaw na bigas? Hindi niya mahintay na maluto. Bakit niya ito agad minumukbang? Dito sa kanilang tahanan sa Buog, Zamboanga, Sibugay, sinushoot ng vlogger na si Mamang Beb ang kanyang mukbang videos. Naisipan ko mag-YouTube yung pagkain ng bigas ang try ko. Nag-viral naman yung bigas ko. Pero hindi lang daw ito for the content. Craving niya raw kasi talaga ang kumain ang hilaw na bigas. Hindi ko na po maputol yung pagkain ko sa bigas. Matapos na kumain, pangimagas ko yung bigas. Then gusto ko, bigas na lang yung ulamin ko. Para sa akin, masarap talaga. Ang pagpapak niya ng bigas, wala rin daw pinipiling oras. Pag mayroon akong kausap, magkain-kain ako ng bigas. Mayroon ako iniisip na malalim, tudo kong kakainin yun. Hindi na ako sigingon. Pag ako ay magalit, kailangan ko may bigas sa tabi ko. Pag ako matulog, nasa mind ko yung bigas. Wala ring pinipiling lugar. Pag ako magbiyahe, ilagay ko sa cellophane. Punta ako sa Abu Dhabi. Kahit doon, so kumakain din ako ng bigas nila. Feel ko, sarap na sarap talaga ako. Lalo na yung crunchy ng bigas. Satisfied ako. Bigas kasi ang stress reliever. Ilang takal naman kaya ng bigas ang nauubos ni Mamang Beb kada araw? Mga ika-10, ika-20. Tag-5 lang eh. Gayunman, hindi raw niya problema na baka maubos ito dahil nagtitinda ako ng bigas. Lahat po, paborito ko yun. Grade 1 hanggang na high school. Kumakain na talaga ako ng bigas. Mas lalo lang daw tumindi ang pagkatakam niya sa bigas nung siya'y nagdalang tao. Nagbuntis ako sa bunso kong anak. Itong gusto ko na talagang kumain ng bigas na marami-rami. Pero pag-amin niya, pakiramdam ko hindi mabuti sa health ko. Kumbaga, naninigarilyo yung tao, di ba? Ganon din ako. Pero bigas lang yun akin. Concern ko lang yung misis ko. Yung pag hindi na okay yung health ng asawa ko dahil sa kakain ng bigas, doon pa ako magre-react. Lagi akong sinusumpong. Yung sulok-sulok ko kasi. Masakit. Yung acid ko sobra na. Susunod, may kakilala ka rin bang panayang kain ng hilaw na bigas? Gusto ko naman po siya pigilan. Pero hindi ko po magawa. Na-addict ako sa bigas po. Tumutok lang dahil pag-usapan natin kung gaano pala ito kadelikado. Pwede po siya magdulot ng... Susunod na! Dito sa Zamboanga City, may nakilala kaming babae na mahilig ding pumapak ng hilaw na bigas. Si Ivy, hindi niya tunay na pangalan. Kada araw, ang napapapak daw niya, umaabot lang naman ng 1 baso ng bigas. Kapag nagluluto po ako ng kanin sa rice cooker po, tapos napapakuha na lang po ako bigla. Tapos nilalagay ko po sa bibig ko. Hanggang sa mamaya, ganun na naman yung gagawin ko po pag may bigas. Gusto ko po puno yung palat ko po pag kumukuha po ako ng bigas. Tapos yun na po yung ilalagay ko po sa bibig ko po. Madalas daw tuloy maubos ang kanilang supply sa bahay. Kaya po humihingi po ako ng bigas po sa asawa po ng kapatid para masatisfied po ako. Na-addict ako sa bigas po. Nagsimula raw ang lahat nung siya'y nabuntis. Yung lasa niya po parang mani po. Gusto ko lang po nangunguya po ako ng bigas.
Pero hindi raw ito simpleng paglilihi lang kahit daw kasi nanganak na siya. Nakakadami po talaga ako ng kain ng bigas. Dahil hindi na raw makontrol ni Ivy ang pagmumukbang sa kanilang bigas, madalas daw silang magtalo tuloy ng kanyang mister. Pag po nakakita, nahuli ko po siya na kumakain siya ng bigas, pinapagalitan ko po. Tapos yun, pinapagalitan din niya ako. At nakatanggap din daw siya ng panghuhusga. In-upload lang po ng asawa ko parang for memes lang. Tapos may nag-comment na, ang sarap na lang ng kanin, bakit di mo na lang lutuin ang bigas? Nakaka-stress po siya. Sana po matuto po silang makiramdam. Sana po wag po nila ako husgahan agad kasi di po nila alam yung pinagdaanan ko po. Gusto ko naman po siya pigilan pero hindi ko po magawa. Naging habit ko na siya. Hanggang nangyari na nga ang kanyang kinatatakutan. May nararamdaman po ko sa katawan ko yung mga masakit yung tiyan ko. Tapos napapansin ko po na pumapayat po ako. Umisikip ang dibdib. Kaya po ako humingi ng tulong sa inyo kasi may nararamdaman po ko sa katawan ko. Ipinakonsulta namin si Ivy sa isang doktor. Nalaman na si Ivy posibleng merong eating disorder na kung tawagin, pica. Ang pica po ay isang simptomas na kung saan ang individual kumakain po ng mga di karaniwang bagay na inedible. Under na siya ng eating disorder. Common kasi among pregnant women. Yung pagbubuntis niya, pwede po yun mag-cause ng hormonal imbalance sa ating katawan and mag-trigger po sa brain ng tao na mag-crave ng mga bagay-bagay. Most of the time, triggered po siya ng stress. Pero gaano ba kadelikado kumain ng hilaw na bigas? Yung bigas po nadadigest naman po siya ng katawan. Actually, yung ganitong simptomas po, ma'am, is benign lang po siya. Ibig sabihin, hindi naman po ito malala. Ano rin ba ang mga sakit na pwedeng makuha kung masobrahan ang pagkain nito? Pwede po siya magdulot ng dyspepsia. Kaya po yung natitrigger yung hyperacidity symptoms natin. Matigas po masyado yung bigas and mag-cause po siya ng mga dental problem. So, yung mga ibang pasyente, kakaroon po ng mga ibang komplikasyon tulad po ng pagbabara ng bituka or pwede pong magdulot ng poisoning sa katawan. Kung hindi po pa rin po siya mawala or persistent pa rin yung ganitong simptomas, pwede po natin siya ma-refer sa psychiatrist para po mag-undergo ng behavioral therapy. Imbes bigas po yung kainin ng patient, pwede naman po siyang ipakainin ng chewing gum or ng mga peanuts para po masatisfy yung craving. Sobrang saya ko po kasi nalaman ko na yung condition ko. May mga adjustment po akong gagawin. Like po yung mga alternative na dapat kakainin ko na lang. Hindi na po bigas, kundi pwede na po tinapay or like money. Rice is life, pero para sa iba, bigas is lifer. Ingat lang po, dahil kung akala mong simpleng pagmumukbang lang ito, pues marami ka pang kakaining bigas. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.